I declare that divine favor floods my life. I am chosen for greatness, rising beyond imagination. God's abundant blessings lead me to unshakable victory, crushing barriers and silencing challenges. I walk in unstoppable strength, relentless faith, and undeniable purpose. This is my season of breakthrough, elevation, and triumph. I declare that God is propelling me into blessings beyond my dreams. What I ask, He exceeds. What I imagine, He multiplies. I am anointed to rise as destined to conquer. I am chosen, empowered, and fully equipped by the Most High God. The best is unfolding before me. These are all my declarations. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Bago ka umupo, pwede mo bang sabihan ang tatlong tao? Tatlong tao, sabihan mo, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Makakaupo na po kayo. Welcome to the first Sunday of the month of October. Papalapit ng papalapit ang pagtatapos ng taong 2025. Subalit naniniwala tayo, the very best is yet to come. Marami pang pwedeng gawin ang Panginoon sa buhay mo na mga dakilang bagay. Yung pong dinedeclare natin, wag lang natin itong basta sasabihin na pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pahusay ka ng pahusay, o pa-level up ka ng pa-level up. Ito ay tanggapin natin, paniwalaan natin, kayang-kaya yang gawin ng ating Diyos, walang imposible sa Panginoon. Amen? So, ang atin pong series for the month of October, Grow in Excellence. Last month, ang atin pong series, Grow in Generosity. Sino po dito? You are not just hearers of the Word, you are believers and doers of the Word. Nakikita mo na ikaw ay nagiging generous kay Lord sa lahat ng area ng buhay mo, kaya may kakaibang mga blessings na nararanasan ka. Amen. Ang sabi ng Biblia, the generous will prosper. At ang Diyos ay totoo sa kanyang mga salita. At ang buwang ito ng October, our topic, our series is Grow in Excellence. At pinamagatan ko po ang ating pag-uusapan ngayon, the snipers of excellence. Identifying the silent killers of your calling. Because our God is the God of excellence. Kaya kapag tinawag ka ng Diyos, sino dito naniniwala lahat tayo may calling kay Lord? Hindi tayo parang kabute na bigla na lang sumulpot kung sa tabi-tabi. Nilikha tayo ni Lord, may layunin si Lord. And our God is the God of purpose. And He is the God of excellence. That is why when God created the universe or reconstructed in 7 days, sa Genesis chapter 1 verse 31, ang sabi ng Panginoon, He saw all that He had done, and God said, very good. Sabihin nga natin, very good. Because God is the God of excellence. Sandali, ano ba yung sniper? Ang sniper ay isang eksperto sa long-range precision shooting. Tumatago sa concealed position at pumapatay ng target gamit ang sniper rifle at optics.
So, ibig sabihin, itong sniper, yung target ng sniper, hindi niya alam na target siya. Yung mga ini-sniper, hindi nila alam na sila yung target. Bakit? Kasi yung sniper, nakatago. Hindi nakikita. Sa buhay natin, may mga sumisira sa calling, panawagan ng Diyos sa buhay mo, hindi mo nakikita. Hindi mo alam. Nandyan, maaaring kita. Kaya lang naka-camouflage. Ganyan ang sniper. Ang sniper nagbe-blend sa kanyang environment, kaya hindi napapansin. Hindi naman talagang invisible. Nandyan. May mga sniper nga, nasa harapan na eh. Kaya lang, dahil naka-blend sa environment, hindi halata. Ang sniper, hindi halata. May pumapatay sa calling ng bawat isa sa atin na mga anak ng Diyos. Yung life of excellence, pinapatay ito. Si Lord, ayaw yan. Kaya nga nung tinignan ng Panginoon ang isang iglesia, sa Book of Revelation, the Church of Laodicea, ang sabi ng Panginoon, you are neither hot nor cold, you are lukewarm. Hindi pwede kay Lord ang lukewarm. Hindi pwede kay Lord ang Kristyanuhan. Dahil ang Kristyanuhan mapupunta sa langit-langitan. Ang Panginoon, ganito ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga anak. Sa kanyang mga nilikhang mga tao. You call me Lord, but you obey me not. You call me Master, but you serve me not. You call me God, but you worship me not. You call me Savior, but you trust me not. If you go to hell, blame me not. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na tumugon sa mga panawagan ng Diyos. Sa huling panahon, hindi natin walang pwedeng manisi sa Diyos. Lahat ng pagkakataon, binibigay ng Diyos sa tao. Alam mo kung bakit ka nandito ngayon? Walang accident kay God. The Lord can orchestrate everything. He is sovereign. Sa mga Bible Institute students, our God is sovereign. Anong ibig sabihin nun? He is in control. Hindi ibig sabihin nito na ino-oversee ng Panginoon ang men's will or our choices, pero kahit na sa ating mga desisyon, gawa, God is sovereign. And let us proceed in the Word of God in the book of 2 Peter, chapter 1, verse 1 to 8. For this very reason, make every effort. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, sige kausapin mo, kapatid, mag-e-effort tayo. Hindi pwedeng wala tayong ginagawa bilang mga anak ng Diyos. May pinagagawa si Lord. Make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. Sabihan mo ang iyong nasa kaliwa at sa kanan, kung may katabi ka sa kaliwa at sa kanan, sabihan mo, brother or sister, I love you. Verse 8. For if you possess these qualities
in increasing measure. Yan pala yung nais ni Lord. Because God is a God of excellence, dapat talaga nagle-level up tayo. Kung tayo nagmamahal, yung pagmamahal natin nag-i-increase. Yung faith natin nag-i-increase. Yung knowledge natin nag-i-increase. Yung kindness natin nag-i-increase. Amen! Because they will keep you from being ineffective and unproductive. Ang nais ni Lord, productive ka. Effective ka. Ang buhay mo may impact. Hindi impacto. Dapat ang buhay natin may impact. Amen? They will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. In the Bible, excellence is defined as living with virtue, integrity, and wholehearted devotion to God. Inaalay talaga ito sa Diyos, reflecting His character in all aspects of life. Because God Himself is an excellent God. Nung siya ay kaya nga dito, itong nakikita natin dito sa mundo, corrupt version na to. Nung nagkasala ang tao sa hardin ng Eden, na corrupt ang creation ni God. Pero namamangha pa rin tayo. Amen. Kapag nakakapunta tayo sa magagandang mga lugar, ano nang magagandang lugar ang inyong napuntahan? Ano, Bukawi? Anong Bukawi? Napakaraming magagandang lugar na namamangha tayo. Amen. Alam niyo, nung una akong napunta ng Tagaytay at nakita ko yung Taal Volcano, hindi pala yon, iba pala yung, akala ko yung maliit na ano, iba pala. Pero namangha ako, sabi ko parang painting. Yung lake at yung Taal, sabi ko, napakaganda naman nito. Napakaraming magagandang mga lugar. At ang lumikha niyan is the God of excellence. The concept of excellence in Scripture goes far beyond worldly success or perfection. Malayo sa pamantayan ng sanlibutan. It is deeply rooted in moral character, spiritual discipline, and faithful stewardship. Ang pinag-uusapan dito, hindi lang yung galing. Maraming magagaling. Pero pinag-uusapan natin dito, yung tao na bumubuti ng bumubuti, bumabait ng bumabait, nababago ang buhay, humuhusay ng humuhusay. Amen. Ang nagbibigay ng husay sa atin, si Lord. Minsan pa nga, sabihan mo talaga yung iyong katabi, yung seryoso talaga, sabihan mo siya, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Kaya lamang, para tayo maging excellent. Bakit pag tinitignan natin, ang mga tao sa ating paligid, kahit na mga anak ng Diyos, kailan lang meron kaming kachat dahil may nagtrabaho sa kanila na kakilala namin. Ang sabi, bakit ganito yung uri ng kanyang pagtatrabaho? Nakakalungkot kasi anak ng Diyos. Ang masarap mapakinggan yung ang sasabihin, grabe, bakit ganun pagka anak ng Diyos? Bakit ganun pag Kristiyano? Ang kanyang work ethics ay level up. Bakit? Kasi yung buhay naging life of excellence. Pero may mga pumapatay kasi. Ang tawag dito, mga snipers ng excellence. Ano-ano ito? Iisa-isahin po natin ito, and I want you to identify. Baka ikaw ay unaware, may mga ganito na pala sa buhay mo, nakakamouflage lang, hindi mo napapansin, pero pinapatay na ang calling ni Lord sa buhay mo para ikaw ay managumpay.
Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, bagay sa iyo ang buhay na matagumpay. Number 1, gagamitin ko po ang word na excellence. Number 1, letter E, excuses. Excuses are the graveyard of potential. You are created in the image of God. Merong kakaibang husay at galing. Ibinigay sa iyo ni Lord. Hindi lumalabas. Napakaraming mga tao yung kanilang potential. Alam niyo, ang potential talaga ng anak ng Diyos, ang potential talaga ng anak ng Diyos, hindi kung ano ang kaya mong gawin, pero ang potential ng anak ng Diyos ay kung ano ang kayang gawin ni Lord sa buhay mo. Kaya lang pag marami tayong mga excuses, sabi nga nila, pag ayaw, maraming dahilan. Pero pag gusto, maraming paraan. Amen. Every excuse is a brick in the wall that separate us from our destiny. Ang ginagawa ng excuses, bumubuo ng mga pader para harangan. Yan ang ginagawa ng pader. Para harangan ang katuparan ng magandang plano ni Lord sa buhay mo. Sniper yan. Hindi mo napapansin, araw-araw. Kanya ang gagawin ng dyablo. Ang gagawin ng dyablo, bubulungan ka ng mga dahilan. Bakit hindi mo kayang gawin at hindi pwedeng gawin? Sino dito, nung sinabihan ka ng katabi mo, payaman ka ng payaman, natawa ka? Alam mo kung bakit hindi ka makapaniwala? Kasi may nabubuo ng pader. Hindi ka makapaniwala na ikaw na anak ng Diyos, pwedeng pagpalain ni Lord. Sino dito sa umagang ito, tinatanggap mo na payayamanin ko ni Lord? Yung mas malakas umamen, ako talagang pagpapalain ng Panginoon. Sino dito naniniwala ka, pagpapalain ka ni Lord, payayamanin ka? Can I hear your amen? Excuses are the chains that bind potential. Ginagapos yung husay at galing, the shadows that suffocate ambition, the silent killers of every dream. Yan ang sniper. Malalaman na lang ng target, bubulagta na. Point number 2. Kulang po tayo sa oras, marami tayong gagawin ngayon. Letter X. Sinophobia. Sino kaya yon? Fear of the unfamiliar. Kaya po ako, hindi ako takot sa unfamiliar. May mga tao takot dyan. Pag nakita unfamiliar, magtatakbuhan. Ayaw namin yan. Nakakatakot. It's a psychological barricade that choke growth, innovation, and greatness. Pag ang tao takot sa unfamiliar, yung mga nakikita yung mga invention ngayon, baka hindi tayo nakakasakay ng eroplano ngayon. Nakakatakot kaya yung sasakay ka sa isang object tapos aangat? Nakakatakot yun. Pero may mga tao na nag-take ng risk. Fear of stepping into new territory keeps many stuck in mediocrity. Naging average na lang.
Merong isang hayop, ang tawag ay impala. Ito ay parang kapamilya ng mga usa. Ang impala, mayroon siyang kakaibang karakteristik. Ang impala, may kakayanan na tumalon. Vertically, ibig sabihin pataas. Hanggang 10 feet. Alam niyo po ba kung gaano kataas ang 10 feet? Yung ring ng basketball. Ganon kataas kayang tumalon ng impala. Ganon kataas ang kaya niyang talunin. Yan ay nilikha, dinesign ng Panginoon kasi paborito yang kainin ng leon. At hindi lang kayang tumalon ng impala ng taas na 10 feet, horizontally, ibig sabihin pahaba, kayang tumalon ng impala up to 30 feet. 30 feet, ibig sabihin, 3 taas ng basketball ring, horizontally, napakalayo nun, 10 feet. 10 feet pataas, 30 feet pahaba. Pag tumalon ang impala. Pero tingnan niyo po ako. Kung kayo po ay makakapunta sa mga zoo, ang impala nakakulong lang sa mababang pader. Dahil may ugali ang impala, pag hindi niya nakikita kung saan siya babagsak, hindi siya tatalon. Takot. Kahit kaya niya, hindi siya tatalon. May mga tao, may sinophobia. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid, sino kaya ang may sinophobia? Kapag may mga challenges, yung hindi mo alam, paano ko ito gagawin? Anong mangyayari kaya? Tingnan niyo po ako mabuti. Pag nagbasa kayo ng Bible, pag si Lord tumatawag, may tinatawag, may pinagagawa, hindi niya pinapakita lahat. Tatalon ka ng may pananampalataya. Excellence requires courage to embrace the unknown. Hindi ka mag-excel kung takot ka sa mga unfamiliar. Fear of the unknown imprisons potential in yesterday. Aasa na lang sa nakalipas na mga katagumpayan. If you only walk where you've walked before, you'll never arrive where God is leading. Number 3. Letter Z. Complacency. Complacency is comfort without growth. Ano ang complacency? Ano yan? Sniper yan. Yung ayaw mahirapan. Alam nyo sa buhay, tingnan nyo po ako, lahat naman mahirap. You have to choose your hard. Amen. Mahirap bang maging mayaman? Kasi kung madaling maging mayaman, lahat mayaman. Mahirap ba maging mayaman? Yes. Mahirap bang maging mahirap? Mamimili ka ng hard mo. Amen. Complacency is the enemy of excellence because the two cannot coexist. Kung gusto mong mamuhay sa isang buhay na ekselente, abay willing kang mahirapan. Excellence is dynamic.
It thrives on growth, discipline, and the refusal to settle. Hindi ka papayag na pwede na ang pwede na. Ang nais mo palagi, mag-level up. Sabihan mo nga ang iyong katabi, pa-level up ka talaga ng pa-level up. Complacency, on the other hand, is static. It convinces you that good enough is sufficient. Okay na yan. And in doing so, it quietly erodes the very habits that sustains greatness. Because excellence is a habit. Hindi ito one time. Gagawin mo ito. Pag sinabi mong habit, gagawin mo ito. Paulit-ulit ng paulit-ulit ng paulit-ulit. At tignan niyo po ako, yung paulit-ulit ng paulit-ulit, mahirap. Bakit? Kasi yung iba nabobor pag ganyan yung paulit-ulit. Pero diyan ka huhusay. Diyan ka gagaling. Amen. Eh yung a-attend ka ng Sunday sa church, isang beses, ay walang problema. Pero yung gagawa ka na ng habit, yung sasabihin mo sa loob ng isang taon, wala akong liban, nasa church ako, wala akong late. Habit yun. Amen. Dinidisiplina mo ang sarili mo. The most dangerous thing about complacency is that it feels safe. Maraming mga tao, doon na lang ako sa at least, safe. Yung percentage to fail, maliit. Pero ang totoo, pag hindi ka nag-excel, nagfe-fail ka na. But safety is not where breakthrough happens. Safety is not where leaders are made. Safety is not where legacies are built. Letter E. Matindi to. Envy. Ano ang Tagalog ng envy? Inggit. Hindi karakter ng Diyos yan. O tignan niyo po ako ang Diyos siloso. Kaya nga, isa sa pinakaayaw ng Diyos, idolatry. Ano ang idolatry? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayaw ni Lord, nasasamba ka sa iba. Pag may sinamba ang tao na iba, ang tawag dyan, idolatry. Why? Because God is a jealous God. Sandali, anong pinagkaiba ng inggit sa selos? Ang selos, kaya nagsiselos, kasi pagmamayari mo yan, akin yan eh. Bakit pa na yung tingin mo sa asawa ko? Asawa ko yan. Selos. Ano ang inggit? Ang inggit, ninanais mo yung hindi sa'yo. Napakayabang ng kapitbahay na yan. Bakit? Nagpasok ng television, 70 inches, binabalandra pa, napakayabang. Ikit ka lang. Envy poisons progress. Alam niyo kung bakit iingatan yung inggit? Kasi ang inggit ay lason. Pag nakakaramdam ka na iinggit ka, kasi mga tao tayo eh. May mga pagkakataon na nakakaramdam tayo niyan, kailangan lalabanan mo yan. Amen. Nilalason yan yung mga tagumpay sa buhay mo kasi sa halip na nakapokus ka kung paano ka magtatagumpay, nakapokus ka na sa kapitbahay mo. Inday, halika dito. Napansin mo ba si Excellence celebrates others.
while pursuing personal growth. Grabe, nagpasok yung kapitbahay natin ng 70 inches na television. Nakakatuwa naman. One day ako din. Kaya ako pagbubutihin ko, kung estudyante, pagbubutihin ko pag-aaral ko. Hindi na muna ako yung mga online game na yan. Hindi naman yan magbibigay ng tagumpay sa akin. Sa halip na mag-online game, mag-aaral na lang akong mabuti. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, ikaw ang kinakausap ni Lord. Envy is a parasite of potential. It feeds on comparison, drains ambition, and poisons progress, while excellence demands focus, discipline, self-mastery, but envy distracts, distorts, and destroys. Kaya paglalabanan natin, ang mga inggit, magpo-focus tayo kung paano tayo mananagumpay. The presence of envy diminishes appreciation and amplifies the need to weigh our worth against others. Envy shrinks your vision. Excellence expands it. The envious mind sees only what others have. The excellent mind sees what's possible. One is trapped in scarcity. The other lives in abundance. Sa halip na mainggit, pukusan natin kung paano tayo mag-i-improve sa ating buhay. Letter L, laziness. Maraming mga Pilipino, ang kanilang motto, buti ng tamad, wag lang pagod. Laziness is the enemy of diligence because it seduces us with comfort. Sarap kayang nakahilata maghapon. Amen? Kaya alam nyo, maraming tao, saglit lang sa trabaho pag naghirapan, magre-resign. Wala bang trabaho na madali at malaki ang sahod? Excellence demands effort, discipline, and relentless pursuit of qualities that laziness abhors. Where excellence builds, laziness erodes. Where excellence sharpens, laziness dulls. Pag ang tao tamad, nabobobo, kahit magaling. Matalino naman, tamad lang. Mahusay naman, tamad lang. Kapag nagsimulang magsipag, magbanat ng buto, disiplinahin ang sarili, malayo ang mararating. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, malayo ang mararating mo. Excellence is not accident. It is the product of repeated choices to the hard thing when doing nothing is easier. Excellence is a daily decision that compounds, naiipon into greatness. Hindi mo naman makikita kaagad yung tagumpay na hindi kaagad nagiging obvious yan. Pero pag nagtiyaga ka, nagpatuloy ka, one day, you will witness the fruits of your labor. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Choose the efforts. Choose the effort that sharpens you. Refuse the ease that softens you.
Excellence isn't waiting for the perfect moment. It is forged, molded in the imperfect moments you commit to again and again. Huwag nating hanapin yung, naku, magpapakahusay talaga ako pag gumanda ng pagkakataon. Alam nyo, maraming mga naging matagumpay sa mga panahon ng kagipitan at kahirapan. Alam nyo ba na maraming nagtagumpay nung panahon ng pandemic? Maraming yumaman dyan. Kasi diyan merong mga open doors at great opportunities. Letter L, limiting beliefs. Limiting beliefs are the invisible chains that bind our potential. They whisper the like, I am not good enough, I'll never succeed. Yan yung mga bulong sa ating isipan. These beliefs don't just distort reality, the ultimate or supreme reality. What is the supreme reality or the ultimate reality? The ultimate reality is the Word of God. Pag sinabi ng Panginoon, you are His masterpiece, you are His masterpiece, you are a child of God. He created you very good. Sabihan mo nga ang iyong katabi, you are very good. And in doing so, they quietly assassinate ambition, creativity, and courage. Ano yung ibig sabihin ng limiting beliefs? Yung tinanggap mo lang, yung mga negative na sinasabi sa'yo, yun na, doon ka na lang nagdwell. Nililimitahan mo yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Limiting beliefs are not external obstacles. They are internal prisons. Pag hinayaan natin na entertain yung mga naririnig natin from the outside, that is why we need to saturate our minds with God's Word, mga pangako ng Panginoon. They whisper lies that sound like truths, and in doing so, they rob people of the courage to rise. Excellence begins when we believe what God says about us. Letter E, entitlement. Entitlement expects reward without responsibility. Kaya nga alam nyo tayo, nagkiklaim tayo nagde-declare tayo sa sarili natin, pero dapat yung dinideklara natin, nilalakaran natin. Amen? Because faith without works is a dead faith. Excellence is earned through stewardship, not demanded through pride. Hindi po pwede yung magtatagumpay ako, kasi ako ay karapat-dapat. Pero anong ginagawa mo? Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, mag-e-effort talaga tayo. When someone believes they deserve success simply by showing up, they stop striving. Wala ka nang gagawin. Hindi mo na pagbubutihan. Kung ikaw nagtatrabaho, hindi, basta ako, araw-araw naman pumapasok ako. Pero kung hindi mo pagbubutihan, hindi ka mag-exert ng extra or go extra mile, hindi ka magtatagumpay. Entitlement is the enemy of excellence because it demands rewards without effort, recognition without mastery, and status without sacrifice. Sa lahat ng mga gagawin natin, dapat willing tayong mag-sacrifice. Sabihin nga natin, sacrifice. Alam nyo ba, sa maraming tao, ang salitang sacrifice ay negative? Pero sa mga taong nais magtagumpay, ang salitang sacrifice ay positive. Sino dito
ang marunong maglaro ng chess. May mga pagkakataon, kung gusto mong manalo, kailangan mong mag-sacrifice. Alam nyo ba kung bakit ang sangkatauhan ay may tagumpay na buhay na walang hanggan? Kasi merong nag-sacrifice. Alam nyo ba kung bakit may mga bata na unti-unting naaabot nila yung kanilang tagumpay? Kasi may mga magulang na nag-sacrifice. At may mga lolo at lola na nagsasacrifice. Amen? Excellence is uncomfortable. It demands early mornings, late nights, and the courage to fail publicly. Entitlement seeks comfort, shortcuts. Kaya nga, meron bang ano dyan? Meron ba tayong padrino dyan? Para ako, ma-promote. Anong ginagawa mo? Palagi nga akong late, pero pwede akong ma-promote. Depende yan kung sino kakilala mo. Ang tawag dyan, entitlement. Shortcut and applause without grind. It wants the crown without the crucible. Letter N, negativity. Negative thinking kills momentum. Excellence sees through the lens of faith, not fear. Alam niyo kung paano mapagtatagumpay natin ang negativity? Kailangan na punuin natin ng mga positive things ang ating isipan. Negative is a spiritual cancer. It magnifies obstacle and shrinks vision. Negativity stalls progress, breeds hesitation, and convinces us that trying is futile. Wala namang mangyayari. Excellence cannot grow in toxic soil. Ano ang sabi ni Apostle Paul sa mga Christian sa Philippi? Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent, sabihin nga natin, excellent. If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yan ang pupuno natin sa isip natin. Pag may mga pumapasok na negative, cut, erase. Amen. Hindi yung sumakit lang ng konti ang katawan. Ako, cancer na ata to. Verse 9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Letter C, comparison. Comparison is the enemy of excellence, not because it reveals our flaws, but because it blinds us of our strengths. Ang nakikita mo, yung tagumpay lang ng iba. Nasa ibang chapter siya ng buhay niya. Amen? Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, hindi ka mawawalan kay Lord. Comparison robs joy and distorts identity. Excellence focuses on your lane, your calling, your race. May pinagagawa sa iyo ang Lord. Si Lord, create kang unique. May magandang plano si Lord. Kung may nakikita kang ginagawang maganda si Lord sa kakilala mo, then rejoice with him or with her. Pero si Lord, may magandang plano sa iyo. When we compare, we trade authenticity for imitation. Gagayahin na lang natin yung iba. Hindi natin i-discover kung ano yung para sa'yo. Yung nais ni Lord sa'yo. We measure our worth against someone else's highlight reel. Forgetting that excellence is not a race. It's a revelation. It's the full expression of your unique potential. God created you unique. Not a diluted version
of someone else's success. Kaya nga dapat talaga lapit tayo kay Lord. Amen. Kung tayo ay mag-i-spend ng time, spend time in the presence of the Almighty God. Galatians chapter 6 verse 4, each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. Letter E, last. Ego. Ego seeks glory apart from God. Pride pushes excellence into self-promotion and away from the sovereign Christ. Excellence, on the other hand, walks in humility, knowing that promotion comes from the Lord. Ego fears failure. Yung mga taong may pride, pagka nga nakaranas ng kabiguan, nahihiya. Kaya hindi mabago ang buhay. Kaya pagka may pride, pagka ang taong ma-pride, nagkamali, maghahanap ng sisisihin. Ego avoid risk to protect its image. But excellence risk everything to expand its limits. Ego says, don't try. You might lose. Excellence says, try harder. You might learn. Lagi ko itong sinasabi, sa isang Kristiyano, walang natatalo. Natututo lang. Pag nakaranas tayo ng kabiguan, hindi talaga tayo natututo. Hindi tayo natatalo, tayo ay natututo. Ego is loud, excellence is quiet. Ego boasts, excellence proves. Ego demands recognition, excellence earns respect. Ego talks, excellence shows. Matthew chapter 23 verse 12, for whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Mga kapatid, excellence is not a destination. It's a daily decision. It's not about being better than others, but being better than you were yesterday. Naisin natin na mag-level up tayong lahat. Magamit tayo ng Panginoon to the maximum level. Cast off excuses. Step boldly into the unfamiliar. Reject complacency, envy, laziness, limiting beliefs, entitlement, negativity, comparison, and ego. When we defeat the enemies of excellence, kaya identify natin kung anong nakikita ninyo, napapansin nyo, ito pala yung pumapatay sa panawagan ng Panginoon, magandang plano ni Lord sa aking buhay. When we defeat the enemies of excellence, we will shine as lights in a dark world. Magkakaroon ng impact ang buhay natin, and it will bring glory to the one who called us. Amen? All of it for the glory of our God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Tayong lahat ay magsitayo. Close your eyes right now. Let us close our eyes and let us respect the presence of the Lord. I believe habang pinag-uusapan natin ito, na-identify mo. Minsan nahihiya lang tayo, ayaw nating magpahalata sa katabi natin. Kung may sniper, killer, assassin, ang excellence. Ang ating Diyos meron ding sniper. Pinapatay, tina-target ang mga bagay na sumisira sa atin. Alam nyo, sa umagang ito, may mga tina-target si Lord. Kaya maaaring habang nakikinig ka, hindi ka lang nagpapahalata, pero napaaray ka ng konti. Alam mo, ikaw yon.
nagkaroon ng pagkakataon sa buhay mo, naging tamad ka. Tanggapin mo yan at magsisi at magsimulang magbago. Si Lord ang magbibigay sa iyo ng kalakasan, ng kakayanan. Kung ikaw nandito ka ngayon, narinig mo, sandali, parang ako yon. Napakadali kong mainggit sa iba. May mga pagkakataon, ayaw mo na tuloy tumingin sa Facebook. But this morning, God is changing you. Upang sa umagang ito, mag-focus ka kung anong kayang gawin at pwedeng gawin ni Lord sa buhay mo. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Ang nais ni Lord, bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Bigyan ng isang bagong buhay. At gagamitin ka ni Lord, pagpapalain ka ni Lord, at gagamitin kang pagpapala para sa buhay ng iba. Kung yan ang nais mo, lumapit ka kay Lord sa umagang ito. Punong-puno ng pagpapakumbaba. Humingi ka ng kapatawaran sa mga nagawa mong kasalanan. Tanggapin mo ang iyong pagkakamali. At gumawa ka ng desisyon sa umagang ito. Because the power of God is available. The anointing that comes from the sovereign Holy Spirit is available. Kung lalapit ka kay Lord, magpapakumbaba, bibigyan ka niya ng kakayanan. At magsisimula ito sa isang personal na relasyon sa ating Diyos. Kung wala ka pang malalim na personal na relasyon sa ating Panginoon, pwede ka bang sumunod sa isang panalangin? Sabihin mo, Lord Jesus Christ, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Nananampalataya ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng aking buhay. Simula ngayon, paglilingkuran kita, sasambahin kita, at mabubuhay ako para sa iyong kalwalhatian. Hayaan niyo po akong manalangin, pagpalain niyo po ang bawat isang gumawa ng decision, at maging ang iyong mga anak, Panginoon, dito sa Christ the Rock. Nawa kaming lahat, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong masaganang biyaya, we will live and we will grow in excellence. For your name's sake, for your glory, and for your honor. We praise you and we worship you. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen.